Bali, ang unit natin is Toyota Cross 2023 model na base unit. Kasi kapag kumuha ka ng top of the line unit, may Android Auto na tsaka Apple CarPlay. Usually, yung mga ganun, meron naman silang home service. Marami din silang mga packages. Tapos ipapakita ko na lang kung ano yung mga packages nila dito. Pero ang kinuha lang namin is yung from the base model na tier, may isa pa sa taas. Yun yung kinuha naming package. Bali ko yung kinuha naming package, hindi siya yung pinaka-base model na parang may isa pa po. One quad-core. Okay. Bali parang pinagkaiba lang niya is yung parang yung bilis ba. So guys, ito yung pinaka-unit na ikakabit natin. growlaudio.com, may website din pala sila. Inside, we have some wirings. Ito ang pinaka-unit natin. Kita ba? So, 10-inch daw to yung size nito. So, pag nag-inquire ka, i-PPM mo lang sa kanila kung ano yung model number ng kotse nyo. So, maghahanap sila ng compatibility. So, actually, ang initial na gusto namin is yung may 360 na Campa na naka-install. Pero nung nalaman kong may i-drill pa and yung installation time is 4 to 6 hours, medyo nag-back out kami since hindi rin naman talaga siya super kailangan. And yung talagang gusto lang namin is para magkaroon ng Apple CarPlay tsaka Android Auto. Okay lang kasama kayo sa video, kuya? Bale, si kuya ay galing sa Growl Audio Philippines. Ano pangalan niyo, kuya? Ryan. Si Ryan ang mag-i-install ng head unit sa atin ngayon. Bali kuya, ba't kailangan din i-backlash to? GPS po. Diyan po nilalagay. May GPS na rin siya. Yan yung FM radio na. Ito yung mga apps natin, YouTube, Spotify, Bluetooth, radyo, Android Auto. Di diretso na dapat Android Auto na. Para may GPS. Para GPS pa rin nung cellphone yung gamit na. Diretso na dapat Android. Okay. Tapos, kung magko-connect ulit kuya ng Android Auto, kung bagong connection, dito pa rin. Disconnect mo ulit yan, sir. Tapos, connect mo ulit yung isang cellphone. Tapos na, the whole thing just took around less than 2 hours of installation. Tapos, ito na yung pinaka-unit natin. We have lifetime service support, 1 month replacement, 1 year warranty. Android Auto tsaka Apple CarPlay, compatible yan for both. Ang hindi ko kaagad na natanong is yung about sa radyo. May FM radio pero walang AM radio. Yung dad ko kasi kapag gumagamit siya ng kotse, lagi siyang gumagamit ng AM radio. So, ayun. It poses a problem for me right now. Pero pag-uusapan na lang namin kung anong pwedeng gawin. Mahal na versions nila, yun yung may AM radio. Pero dito sa unit na to, wala kasi. For the audio naman, mas umokay pa nga yung speakers niya. May equalizer kasi siya na pwede mong i-decide kung paano mong I don't know how to use that, pero for some reasons when you try to tweak it, nag-iiba yung sounds niya, like based on how you're gonna adjust it to. So that's very very cool. Since it works as a tablet, you can connect it to a random hotspot. Then you can also use pwede ka manood ng YouTube, may Spotify, and everything kompleto yan. Dito sa baba, meron nakaabang yan na mga cords. Kita ba sa camera? Yes, meron 2 USB-A na female, tsaka may isang SIM card slot. Kapag plinag natin sa loob yung SIM card na slot, pwede ka nang gumamit ng data or hotspot. Automatic na yan. So, hindi mo na kailangan mag-connect. Tapos yung 2 USB-A na female port, pwede ka magpasok ng USB dyan to watch your movies. Yun yung initial, everything walkthrough kasi kakatapos lang ng installation, kakaalis lang. Hey guys, just a quick update. So makikita nyo kasi sa first part of the video, nagpakabit tayo ng
head unit na Android. Kahapon, nung kinabit na, halfway through the installation, biglang na-mention kasi na wala palang AM radio. May FM radio, pero walang AM radio. Ako, personally, wala akong problema on that. Kami ng magkakapatid ko. Pero ang problema, yung dad ko kasi, gumagamit din ng kotse na to. And naisip ko kagad yun, feel ko deal breaker for him. So, ang nangyari is we found a workaround na okay, pwede naman mag-download ng radio app on the phone, which is na meron for Android. Pero ang problema, Huawei yung phone niya, yung dalawang phone niya. So, when I tried to download the app, meron naman. Pero when I tried to connect naman to the unit, hindi compatible yung Android Auto. So, napilitan ako mag-upgrade kasi sabi ni Sir Ryan, yung parang model na kinunan namin, medyo base model kasi siya na 10888 package. Hindi possible yung AM radio, pero may FM radio. So, I'll show you. So, medyo mas upgraded na siya, mas smooth na siya, ang bilis na siya. Tapos, ito yung radio. Ito yung FM. Ito yung AM. So, this is just a heads up sa mga gustong magpakabit ng head unit with the Growl audio kasi hindi nila minention to. So, syempre, as a consumer, hindi rin natin aware to na hindi rin natin maiisip to ask about it. So, feel ko it's on their end dapat na kailangan nila ibigay heads up na itong base model, wala palang AM radio, FM radio lang, ganun. I think they should put that out there because for some people like us, it can be a deal breaker. As in, nag-upgrade kami just because kailangan namin yun. Nag-upgrade kami to yung 17,000 na package. I think yung pinagkaiba lang is mas smooth na siya kasi mas malaki na yung memory niya, pero same yung laki ng inch eh. Pero aside from that, meron ng AM radio. If you stumbled upon this video right before you have it installed, then swerte kayo kasi if it's a deal breaker for you, then alam nyo na kailangan magtanong na muna kayo sa mga iba kung may tinitingnan kayo competitors. Pero kasi kami, nang na-install na siya at saka ako nalaman na ay, bawal pala to. Mabait naman si Sir Ryan na nakapagbalik kagad siya after a day tapos nakapag-install agad. Tapos ang binayaran ko lang is yung additional na yung difference ng package. Kasi namumblema ako na baka kailangan pang bumili ng bagong unit. If you guys have any questions, make sure to comment down below. I'll try my best to answer it. Tapos i-add ko na rin yung contact details ni Kuya na nag-install sa akin. Dito na magtatapos ang video. Hope this helps. Thank you for watching.